Hallelujah, and hallelujah. Salita ng Diyos ang buto na tanin ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, and hallelujah. Hallelujah, and hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, and hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagalipunpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60, at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita. At makinig man ng makinig, ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap ng may galak. Ngunit, hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi na sila makapamunga. Ngunit,
Ang iba'y tulad sa binhing napasig sa matabang lupa. Pinakikinggan nga nila at tinatanggap ang salita. At sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Nung nakaraang linggo po ay ipinagdiwang natin ang National Bible Sunday, the Word of God Sunday. No? Ang salita ng Diyos, ang biyaya ng mabuting balita, ang biyaya ng Biblia. Siguro kung may isang bagay na hindi masyado nang napapansin, nabibigyan ng tuon, ay ang kahalagahan ng Biblia. The Word of God. Para kanina, nagmisa ako sa Baklaran. Tinanong ko nung linggo. Siguro pwede ko rin tanong ito sa inyo ngayon dahil kadugtong ng celebration natin nung Sunday ang gospel na ito. Simple lang ang tanong ko, 2 tanong lang. Sagutin niyo po ako ng may katapatan. Yung mga nakasagot na nung Sunday, huwag kayo madaya, huwag niyo nang babaguhin yung sagot ninyo. Ang tanong ay ito, number 1, sino po sa inyo ang may Biblia sa bahay, taas ang kamay? Ang may Biblia sa bahay. Yan. Proud na proud. Next question. Parang alam niyo na kung ano yung next question. Parang ayaw niyo nang itanong ko yung next question, Father. Wag na. Hanggang number 1 na lang. Next question. Sino ang nagbabasa ng Biblia araw-araw? Diba? Sabi nung isa, ay araw-araw si Father naman, pwede namang once a week lang. Araw-araw kasi eh. So yun ang tanong natin. Kung kitang-kita natin ngayon, yung aking kaibigan na dinalaw ko sa kanilang bahay, ang ganda ng bahay niya, pinarenovate niya. Sabi niya, kung ganda-ganda ng bahay mo, sabi niya, Father, may maganda akong altar. Dinala ko sa altar niya, wow, may Biblia. Alam niya po, hinawakan ko yung Biblia niya, dumidikit-dikit pa. Alam niyo ang ibig sabihin? Hindi nagagalaw. Hindi binabasa, display lang. Kaya nga magandang tanong, medyo mahirap na tanong. Bakit nga ba? Araw-araw, kung sino-sino ang gusto mong marinig, kung sino-sinong pinapakinggan mo, kung sino-sino hinahayaan mong magturo sa'yo, magdikta sa'yo, magsulsul sa'yo, ang Diyos ba? Hinahayaan mo pang magsalita sa'yo. Gaano mo kadalas binibigyan ng pagkakataong magsalita ang Diyos sa iyo? Gaano mo kadalas binibigyan ng importansyang basahin, alamin ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Many times, we have proven this. Yung magaganda, matatamis, na mga sinasabi, pinapangako at tinuturo ng mga tao sa iyo, sometimes, kasinungalingan. They are not true. Hindi naman pala totoo. Kaya nga ang paanyaya sa atin at paalala sa atin, always rely on the Word of God. Lagi tayong magtiwala, maniwala, sa salita ng Diyos. Kasi ano ang sabi ng talinghaga natin ngayon? Ang Diyos ay ang parang magsasaka na naghasik ng mabuting butil. Uunawain natin, uulitin ko, mabuting butil. Walang itinanim na masama ang Diyos. Walang sinabing masama ang Diyos. Walang itinurong mali ang Diyos. Ang tanong lamang ay para tayong iba't ibang uri ng lupa. Gaano at paano mo tinatanggap ang salita at tinuturo ng Diyos? Tayo ba ay yung madawag na lupa?
mabatong lupa, lupa sa tabi ng daan, o tayo ay yung matabang lupa. Nasa sa atin yan. Kaya nga, meron tayong kasabihan, everything is grace. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Walang ginawa, walang binigay na masama at mali ang Diyos. Nasa sa atin na yan. Anong klaseng pagtanggap ang binibigay natin sa sinasabi ng Diyos? Namimili lang ba tayo? Alam niyo po, there are different ways of reading the Bible. Of course, we have our Bible guide. Meron pong tayong matanda ng paraan, Lectio Divina. Naabutan niyo yun, Lectio Divina. The way of reading the Bible. Pero meron pong isang pinausong paraan ng pagbabasa ng Biblia noon. Ang tawag nila dito, Bible cutting. Alam niyo yung Bible cutting? Siguro yung termino hindi niyo alam, pero yung ginagawa alam niyo. Ganito yan. Kukunin ng Biblia at sasabihin, ano kaya ang message ni Lord sa akin ngayon? Tapos hahawakan niya yung Biblia, kakapakapakin, nakapikit pa yan, sabay bubuksan at sasabihin, ito ang message ni Lord. Bible cutting. Bubuksan mo, kinakat. Kung ano lang yung maituro mo, yun ang sinasabi ni Lord. May kwento ng isang lalaki. Bible cutting ang gamit. Dumating sa punto ng buhay niyang depressed na. Gusto na magpakamatay. Sabi niya, Lord, matagal akong naglingkod sa iyo. Hindi ko na kaya. Pero for the last time, gusto kong malaman ko kung anong gusto mong sabihin sa akin. Bago siya magpakamatay, kinuha ang Biblia. Lord, anong gusto mong sabihin? Kinapakapa niya, binuksan, at siya ay kinuha niya ang lubid at nagpakamatay. Naku, sinarado niya. Sabi niya, Lord, siguro nagkamali ka lang ng sabi. Ito yung kay Judas. So sabi niya, Lord, for the last time, ano talagang gusto mong sabihin sa akin? Bakit napakapa na naman niya? At binuksan, gawin mo na ang dapat mong gawin. Ano bang gusto mong marinig? Araw-araw nagsasalita ng Diyos sa iyo. Sa mga taong nagsasabing itigil mo na ang maling ginagawa mo. Sa mga pagkakataong montik-montik ka na. Sa mga pagkakataon na may nagpatawad ulit sa iyo. Na may naawa at tumulong ulit sa iyo. Ano pang gusto mong marinig? Nagsasalita na ang Diyos. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, hindi lang natin bubuksan ang mata natin sa mga gusto mo lang makita. Hindi lang natin bubuksan ang tenga natin sa mga gusto mo lang marinig. Higit sa lahat, buksan mo ang puso mo sa mga pinagagawa ng Diyos sa iyo. Dahil kahit kailan, hinding-hindi ka ipapahamak pagtataksilan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay salitang buhay at bumubuhay. Read the Bible, believe the Word of God, and live the message of Christ.